Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lorenzo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Sorsogon. Nang mga panong ito ay nasa magulong estado ang bansa, may mga bayaning lumitaw, nakipaglaban sa mga mananakop at mapaniil na mga dayuhan. Ngunit hindi ito naitala sa libro ng kasaysayan. Magbuhat sa unang pagdaong ng mga Espanyol sa isla ng Panay hanggang sa dumating ang mga Amerikano, nagbuwis sila ng buhay, nag-alay ng lakas, mabigyan lang ng kalayaan ang ating bansa. Sinasabing ang ilan sa kanila ay mula sa mga hindi pangkaraniwang angkan na nagtataglay ng kakaibang lakas, abilidad na hindi makikita sa normal na tao. Kagaya ng paglaho sa dilim, kakayahan na hindi tabla ng bala, at kapangyarihang makapag-utos ng mga engkanto at iba pang nilalang. Sila ang tinatawag natin ngayon na mga antingeros. Ang kasaysayang inyong matutunghayan ay kwento ng isang angkan na nakipaglaban para sa ating kalayaan sa maraming saling lahi. Isinilang si Lorenzo sa angkan ng mga sundalo. Ang kanyang angkan ay lihitimong tumandok. Mga taong naroon na sa lugar bago pa man maitala ang kasaysayan. Ang mga ninuno ng binata ay mga Ibalon, ang pinakaunang pangkat ng etnikong namuhay sa rehiyon ng Bicol. Nang magsimulang manakop ang mga dayuhan, isa ang angkang pinagmulan ni Lorenzo sa mga tumayo at nakipaglaban, partikular ang Lolo Simonia. Alam mo ba po, nung mga panahon namin hindi ganito ang pagsasanay ng mga sundalo. Hinahasa kami sa aktwal na labanan. Hindi kagaya nito kung titignan mo. Parang larong bata lang ang ginagawa sa kampong to. Kung ihahambing mo sa pagsasanay namin noon Wika ni Lolo Simeon. Paano nyo naman po nasabi, Lolo? Alam mo po, noong kapanahunan ko, kapag pumasok ka sa hanay ng militar, direkta kang bibigyan ng sandata. Doon ka mismo magsasanay sa labanan. Kaya nga marami sa mga kababayan natin ang namatay dahil kulang sa paghahanda. Ano? Paano kung hindi ka marunong humawak ng baril tapos isasabak ka? Hindi naman ganun, apo. Pagkatapos mong matanggap bilang opisyal na kawal, sasanayin ka sa paghawak at pagtutok ng baril. 3 araw nga lang ang pagsasanay. Pagkatapos dadaling ka na sa labanan at doon mo hahasain ang iyong galing. Ganon din po bang ginawa sa inyo, Lolo? Aba syempre naman Natatandaan ko pa nung unang dating ko sa kampo tanging tapang lang ang dala ko. Wala akong kaalaman sa paggamit ng anumang sandata. Ang tanging matalim na bagay na nahawakan ko nung araw kutsilyong ginagamit sa kusina. Aatras tayo ng maraming taon, panahon ng revolusyon laban sa mga Hapon. Simeon, Feliciano, mabuti at nakarating kayo. Maraming salamat sa pagdalo sa pagpupulong. Wika ni Alejandro. Para saan naman po ba ang pagpupulong? At bakit dito sa kagubatan? Wika ng binatang si Simeon. Mamaya malalaman nyo. Sa ngayon sumama na muna kayo. Magsisimula na ang pagpupulong. Naglakad ang 3 papasok sa gitna ng kagubatan. Nagulat si Simeon nang makita ang napakaraming kababayan. Karamihan sa mga ito, mga kabataang kasing edad niya. Ano kaya ang ginagawa nila dito? Ano ba yung pag-uusapan? Bakit kailangan pa sa gitna ng kawalan? Wika ni Feliciano. Tumahimik ka muna, Feliciano. Magsisimula na ang pagpupulong. Ilang minutong nakalipas, nagsimula na ang pagpupulong.
Ngunit dahil sa dami ng naroroon, halos hindi marinig ng dalawang binata ang pinag-uusapan. Ano ba yan? Wala ako masyadong marinig ah. Ano ba kasi yung pinag-uusapan dito saka bakit kailangan nating dumalo? Oo nga no, parang nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Halika na, pumuslit na lang tayo. Doon tayo sa ilog. Marahang umalis ang magkaibigan para hindi mapansin ng Chuy ni Simeon na wala na sila. Nang makalayo, nagtawanan ang dalawa. Sa kasamaang palad na huli sila ni Alejandro. Ano ba sa tingin niyo ang ginagawa mo, Simeon? Naturingan ka pa naman. Anak na panganay ni Manong Marcelo tapos ito ka. Lumalayo ka sa tawag ng iyong tungkulin. Tawag ng tungkulin? Hindi ko nga alam kung anong pinag-uusapan sa pagpupulong na yun eh. Masasabi bang tawag yun ang tungkulin, Tiyo? Nagsasayang lang kami ng oras doon eh. Gusto mong malaman kung bakit kayo pinatawag? Alika, sumunod ka sa akin. Naglakad si Alejandro papunta sa gawing kanluran ng Kakahuyan. Papunta ito sa bangin. Kaya naman nag-alala si Simeon. Tiyo, anong gagawin natin sa bangin? May ipapakita lang ako sa'yo. Ikaw din, Feliciano. Tignan natin kung masabi niyo pang nagsasayang ng oras ang pagpunta sa pagpupulong. Nang marating ang bangin, hinayaan ni Alejandro ang dalawang binata na tignan ang nasa kabilang bahagi. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makitang nagliliyab ang nayon na nasa bandang ibaba. Napatingin ang mga ito sa himpapawid. Dumapa ang dalawang binata nang makita ang mga eroplano. Anong nangyayari, Tiyo? Bakit may mga eroplanong pandigma dito? Saan galing ang mga yan? Sumasalakay na ang mga Hapon habang nagpupulong tayo. Unti-unti na nilang nasasakop ang kabuuan ng Maynila. Anumang oras babagsak na ito at susunod na mga probinsya. Balita ko, may mga puwersa din sila sa Batangas, Quezon, Rizal at ilang bahagi ng Norte. Ipinatawag ang pagpupulong na ito para maganda dahil hindi magtatagal, darating na sila sa lugar natin. Kaya ba kami pinatawag? Upang sumali sa hukbong sandatahan? Hindi, Simeon. Hindi sa mismong militar. Bumubuo kami ng isang pangkat na magsisilbing pangalawang depensa ng probinsya kung sakaling mabigo ang hukbong militar sa pagprotekta sa reyon. Ikalawang depensa? Mga sibilyan? Ganun na nga. Huwag kayong mag-alala dahil sasanayin naman kayo sa paghawak ng baril at tamang paggamit nito. Sinasabi ko na nga ba darating ang araw na to eh. Nagawa man natin makalaya sa unang mananakop. Pero hindi tayo nakaligtas sa mga Hapon. Balita ko, malulupit talaga sila eh. Tama, Feliciano. Determinado silang masakop ang buong bansa. Kaya kung ayaw niyong mapasailalim ng imperialismong pamumuno, lumabang kayo. Matapos ang pag-uusap, kagad umuwi sina Simeon upang ipaalam sa mga magulang ang nangyayari. Itay, may nakita kaming eroplano ng mga Hapon. May ilang bayan na ang napasok nila. Sa palagay ko hindi magtatagal. Maging ang Sorsogon, sasalakayin na rin nila. Alam ko. At ako mismo ang nag-utos sa Tio Alejandro mo na isali ka sa hukbong bayan. Pero tay, alam mo naman na wala akong kasanayan sa pakikipaglaban. Paano ko makakatulong? Nakakalimutan mo na ba ang pinagmulan mong angkan? Mula ka sa angkan ng mga tumandok ng Kabikulan. Simula noon hindi tayo umatras sa anumang laban. Hindi ang mga Hapon o kung sino man ang aagaw ng kalayaan natin. Alam ko yun, tay. Pero paano ko lalaban? Ang tanging alam ko kong hawakan ay papel at panulat. Tanging kutsilyo sa kusina ang matalas na bagay ang nagagamit ko. At hindi pa sa buhay ng tao, kundi sa kamatis, sibuyas tapos bawang. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa'yo pero Simeon, lalabas ang natural mong kakayahan sa oras ng panganib.
Magtiwala ka. Walang nagawa ang binata kundi sumunod sa utos ng ama. Kinabukasan, pumunta ito sa tahanan ng Chewin upang simulan ang pagsasanay. Ramdam na ng binata ang tensyon sa bayan. Bawat pasukan at labasan sa mga kabisera, nagtatayo na ng barikada. Alerto ang lahat sa anumang banta. Alam kong mahihirapan ka, Simeon, pero magtiwala ka sa sarili mo. Nasabi na ni Manong Teodoro pero sasabihin ko muli. Hindi ang mga Hapon o kung sino man ang aagaw ng kalayaan natin. Kailangan ng bansa ang tulong ng ating hanggan. Wala na ako magagawa, Tiyo. Nandito na to eh. Paano magsisimula ang pagsasanay ko? Halika sa likod. Tuturuan kitang humawak ng baril. Kahit sa mano-manong sagupaan, tuturuan kita. Tandaan mo ang bawat leksyon na ituturo ko dahil wala na tayong oras. Nagpatuloy ang pagsasanay ng binata at maging siya. Nagulat sa naging resulta. Napakabilis niyang matuto, lalo na sa mano-manong pakikipaglaban. Nagagawa niyang makipagsabayan sa mga batikang mandirigma sa kanilang hanay. Nagulat ako sa ipinapakita ng pamangkin mo, Alejandro. Hindi ko akalaing wala siyang karanasan sa pakikipaglaban. Wika ni Procopio. Hindi lang yan ang makikita mo, Procopio. Ipinapangako ko sa iyo na mas magugustuhan mo ang binatang yan. Ilang araw pa ang lumipas. Dumating na nga ang kinakatakutan ng marami. Lingid sa kalaman ng mga tao na may mga puwersa ng Hapon ang nakapasok sa probinsya. Ito ay matapos nilang pabagsakin ang depensa ng Leyte. Napasa kamay ang probinsya ng Samar. Ang ilan sa mga sundalong lumaban sa bahaging iyon napadpad sa Bicol, partikular sa probinsya ng Sorsogon. At ito ang tinugis ng mga sundalong Hapon. Kabilang sa mga ito, ang sundalong nagngangalang Ruperto. Mula naman ito sa pangkat ng mga waray. Maswerte kayo at mga tauhan ko nakakita sa inyo. Kung mga sundalo, baka mapagkamalan pa kayong kalaban. Paano kayong nakarating mula Samar? Mula Katbalogan, 3 araw kaming naglakad hanggang sa makarating kami ng Pantalan. Mula doon sumakay kami sa barko ng mga Amerikano. Papunta naman sa baybayin ng Kamkaman. Sa kasamaang palad, namataan kami ng mga puwersa ng Hapon. Wala ni isa sa mga barko na kaligtas. May mga namatay din sa amin eh. Pero karamihan sa aking mga kasama nakaligtas. Narating namin ang Sorsogon. Wika ni Ruperto. Paniguradong nasundan kayo ng mga Hapon. Pero wala na tayong magagawa. Mga kasama, pagtibayin ng mga depensa. Ilikas sa mga kababaihan at kabataan papunta sa kabundukan. Sinunod ng mga tao ang sinabi ni Alejandro. Naiwan ang mga kalalakihan na kayang lumaban. Mukhang ito na nga ang kinakatakutan natin, Simeon. Hindi na ba talaga ito mapipigilan? Nasa bakuran na natin ang kalaban, Feliciano. Wala na tayong magagawa kundi ang makipaglaban. Mas mabuti nang mamatay na pinaglalaban ng kalayaan kaysa mabaril ka ng nakatalikod habang tumatakas. Siguro nga tama ka. Pero kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko na lang tumakas eh. Hindi kita masisisi. Kahit ako yan din ang gustong gawin. Pero hanggang kailan tayo tatakbo? Hanggat nandito mga Hapon, wala tayong kapayapaan. Habang nag-uusap ang magkaibigan, tinawag ni Alejandro si Simeon. Dali-dali namang tumayo ang binata at pinunta nito. Ano po yun, Tio? May problema ba? Wala naman. Gusto kong samahan mo sina Procopio sa pagpapatrolya ngayong gabi. Maliwanag, Tio. Maghahanda na ako. Sandali lang. Kunin mo ang medalyon na to. Matagal na panahon kong pinangalagaan at ngayon ipapasa ko sa iyo. Pero hindi ba sabi mo ito ang nag-iisa mong kayamanan?
Bakit mo binibigay sa akin? Hindi ko naman magagamit yan doon sa pupuntahan ko. Sige na, maganda ka na. Mamaya lang nandito na sina Procopio. Matapos ang pag-uusap, dali-daling umalis si Simeon para maganda. Saktong paglabas ito sa kubo, dumating na sina Procopio, kasama ang ilan sa mga tauhan. Ito ang una mong pagsama sa patrolya. Tama ba, Simeon? Opo, Mang Procopio. Medyo kinakabahan nga po ako eh. Normal ang kabahan. Magpasalamat ka dahil nakakaramdam ka pa ng kaba. Kung hindi, isa lang ang ibig sabihin nun. Po? Ano po yun? Eh di patay ka na. Halika, alis tayo. Malawak ang ikotin natin. Mula sa kanilang kuta sa kabundukan, kailangan nilang ikutin ang buong kagubatan hanggang sa pinagkakanlungan ng mga sibilyan sa kabilang ibayo. Habang nasa kalagitnaan ng pagpapatrolya, nananatiling alerto ang binata. Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Napakatahimik ng kanilang mga hakbang. Iniiwasan ang maputik na daan dahil maaaring mag-iwan ng bakas para sa kalabang dayuhan. Ilang sandali pa, nakakita ng mahinang liwanag ang binata. Sinabi niya ito kay Procopio. Huminto ang pangkat, tahimik na nagmasid sa paligid. Palapit ng palapit ang liwanag at nang makalapit pa ito ng husto, napagtanto ni Procopio na ito ay mga sundalong Hapon. Walang duda. Sundalong Hapon ang mga ito. Manood ka, Simeon, kung paanong kumilos ang batikang gerilya. Kumilos ang ilan sa mga kasama ni Simeon. Marahang gumapang papunta sa kinaroroonan ng mga sundalong dayuhan gamit ang matatalas na itak na kung tawagin ay barong. Pinugutan nila ng ulo ang mga kalaban. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang mga ito na gumandi. Kakaunti lang ang mga ito. Humiwalay siguro sa kanilang mga kasama. Halika na, bago pa tayo madaanan ng ibang kalaban. Halos 5 oras naglakad ang pangkat hanggang sa marating nila ang kuta ng mga sibilyan. Nagpa siyang magpahinga ang grupo, ngunit lingid sa kalaman ng mga ito na ang pagpapakita ng mga kalaban sa daan, isang patibong. Ilang oras ang nakalipas, habang nagpapahinga biglang nagkagulo, dali-daling bumangon si Simeon. Paglabas ito ng kubo, nakitang nakikipaglaban ang ilan sa mga kasama. Dali-daling bumalik sa loob si Simeon upang kunin ang kanyang baril. Ngunit sa kasamaang palad nakita siya ng isa sa mga kalaban. Pinasok ito sa kanyang kubo. Akmang babarilin na sana siya ng kalaban nang bigla itong matigilan at kalaunan. Hindi na makagalaw. Hindi rin alam ng binata kung ano ang nangyari sa kalaban. Kinuha ni Simeon ang pagkakataon upang makatakas. Pero bago pa makaalis, biglang natumba ang sundalong Hapon. Walang tigil na nangisay. Nanlaki mga mata ng binata nang makitang unti-unting lumalabas ang dugo sa mga mata nito. Dali-daling lumabas si Simeon sa kubo. Nakitang nagkakagulo ang lahat. Marami sa kanyang mga kabayan ang malubang na sugatan. Ang ilan sa mga kasamang sundalo ay patay na. Tanging si Procopio at ilan sa mga tauhan nito ang naiwang nakatayo. Patuloy na nakikipaglaban. Bilisan mo na, Simeon. Itakas mo mga kabaryo natin. Pero paano kayo, Mang Procopio? Wag mo na kaming isipin. Susunod kami sa inyo. Dalhin mo sila sa tuktok ng kabundukan. May isa pang kuta doon. Hinihintay kayo ng tiyuhin mo. Dali-daling umalis si Simeon kasama ang ilan sa mga kababayang nakaligtas. Sa kalagitnaan ng pagtakas, naabutan sila ng mga kalaban. Nang mga oras na yun, mag-isa na lang si Simeon. Pasensya na mga kasama. Kailangan niyong mauna.
Tahakin niyo ang daan paakyat. Medyo matarik, pero ito lang ang tanging daan papunta sa kabilang kuta kung saan nag-aantay si Tio Alejandro. Matapos bigyan ng panuto ang mga kabayan, matapang na hinarap ng binata ang 6 na kalaban. Binunot ang itak at walang takot na sinugod ang mga dayuang armado ng matataas na kalibre ng baril. Halos hindi maalala ng binata ang nangyari, pero nang bumalik ito sa wisyo, nakita ni Simeon na wala ng buhay ang 6 na sundalong Hapon. Dali-daling sinundan ng binata ang mga kababayan hanggang sa makarating ang mga ito sa tuktok ng kabundukan. Sinalubong sila ng pangkat ni Mang Alejandro kasama si Feliciano. Anong nangyari? Bakit konti lang kayo? Nasaan ang iba? Wala na sila, Feliciano. Naiwan si Mang Procopio sa paanan ng kabundukan. Hinarang nila ang puwersa ng mga Hapon na nagpupumilit makakyat dito. Tio Alejandro, kailangan nating maganda. Maaring sa mga sandaling ito, unti-unti nang nauubos ang puwersa ni Mang Procopio. Anumang oras, mahanap na nila ang kutang ito. Huwag kang mag-alala, Simeon. Hindi na nila makikita ang kuta. Balot ng malakas na sabulag ang buong lugar. Mahanap lang ito ng isang taong may taglay na kakayahan. Kagaya natin. Pero sa mga sundalong dayuhan, pangkaraniwang damo lang ang makikita nila. Anong mataas na kakayahan, Tio? Bakit hindi mo ipaliwanag na buo? Ang ating angkan, may biyaya mula sa Amang Maylika. Kaya nating maglaho sa paningin ng mga kalaban o ang tinatawag na sabulag. Kaya din nating patigasin ang ating mga balat para hindi tabla ng bala o anumang sandata na gawa ng tao. At higit sa lahat, kakaiba ang taglay nating lakas. Hindi mo ba napapansin nung nagsasanay ka pa lang? Paano mong nagawang makipagsabayan sa mga veteradong sundalo? Hindi ko din po alam, Tio. Pero sa palagay ko hindi na mahalaga ang bagay na yan. Sa ngayon, kailangan nating masiguro ang kaligtasan ng mga taong nandito sa kuta. Gaya nga ng sinabi ko, wala kang dapat alalahanin. Nga pala, nasa loob ang ama't ina mo. Dali-daling nagpunta si Simeon sa kubo ng mga magulang. Tuwang-tuwa ang binata dahil ligtas ang mga ito. At dahil sa kakaibang kakayahan ng angka ni Simeon, nagawa nilang makaligtas laban sa mananakop na mga Hapon. Pinili nilang manatili sa loob ng kagubatan ng mahigit 2 taon. Umaasa ang mga ito sa biyaya ng kalikasan sa kanilang pagkain. Hanggang sa tuluyan ng napasuko ng mga Amerikano ang mga Hapon. Balik tayo sa kasalukuyan. Ganun pala ang nangyari, Lo. Nung natapos ang digmaan, ano pong ginawa nyo? Tanong ni Lorenzo kay Lolo Simeon. Pagkatapos ng digmaan, may ilang pangkat pa ng mga Hapon ang pagala-gala sa kagubatan ng probinsya. Kaya pinagpatuloy namin ang pagtugis sa kanila. Hanggang sa tuluyan na nga silang naubos. Ang ilan ay mapayapang sumuko, ngunit may ilang hindi matanggap ang pagkatalo kaya nagpatiwakal. Pasalamat na lang ako, hindi ko naabutan ng panahon ng mga Hapon. Siguro baka hilingin ko na, hindi na ako isilang. Kung naabutan mo ang panahon ng Hapon sa palagay ko, gagawin mo din ang ginawa ko eh. Tandaan mo, Apo, mula ka sa angkan ng mga mandirigma at kailanman, hindi tayo sumuko sa mga Hapon o kung kani-kanino man. Marami pang karanasan ang nabahagi si Mang Simeon sa apo, na lalong nagpatibay ng kanyang paniniwala na mula sila sa hindi pangkaraniwang angkan. Simula nang matuklasan ni Lorenzo ang kanyang pinagmulan, hindi na ito tumigil sa pananaliksik. Nakilala nito ang ilang kamag-anak at ang mga taong iyon ang nagpatunay na mula sila sa mataas na uri ng angkan. Mula sila sa mga taong tumulong sa mga kababayan ng panahon ng pangangailangan. Mula sila sa mga angkan
na kung tawagin sa panahon natin ngayon, mga dakila na antingheros. Isinabit ang ulo ng mambabarang sa harapan ng kanilang sityo upang magsilbing babala na huwag gawa ng masama ang kanilang lugar. Ito ang matutunghayan nyo sa susunod na kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Solomon. Walang eksaktong taon, probinsya ng Siquijor. Nagtatrabaho bilang seaman itong si Solomon. Ang sinasakyang barko, bumabiyahe sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman buwan o kung minsan taon pa ang inaabot bago makauwi. Tubong Siquijor ang binata, ngunit nanirahan sa mga tiyahing nasa Maynila para mas madali ang proseso ng kanyang mga papeles sa tuwing sasakay ng barko. Mula sa kilalang angkan ng mga manggagamot sa kanilang bayan ang binata, ngunit mas pinili nito ang pangarap. Hindi naman humadlang ang mga magulang dahil gusto nilang magkaroon ng maayos na buhay si Solomon. Mahigit 5 taon na ring pabalik-balik si Solomon sa trabaho. Ni minsan hindi pa ito nakakauwi sa mga magulang. Nakakausap lang ito sa pamamagitan ng sulat. Hanggang isang araw habang nasa trabaho, nagkaroon ng hindi inaasahang kaganapan. Naghahanda ang kanilang barko para umalis sa puerto habang inaangat ang angkla. Kumalas ang kadena nito. Mabuti na lang at nagawa pang makailag ng binata, ngunit bahagyang nagip ang binti. Dahilan para magtamo ng maliit na pinsala. Hindi natuloy ang kanilang pag-alis ng barko dahil meron silang paglabag sa batas ng puerto. Kailangang imbestigahan kung may kapabayaan ba sa mga painante o talagang aksidente ang pagkalas ng kadena. Isang linggong maaantalang biyahe ng barko, Sol. Kailangan pa daw kasing imbestigahan ng mga otoridad kung sinadya o aksidente ang nangyari. Wika ni Ronelo. Sa katunayan, wala namang dapat ipag-alala. Aksidente yung nangyari. Masyadong malakas yung agos. Hindi kinaya ng kadena ng angkla. Paano ka dyan ngayon? Uwi daw muna ako eh. Tama lang siguro yun. Ilang taon na akong hindi nakakauwi sa probinsya. Bala kong dalawin si tatay at doon na din ako magpapagaling. Siguradong matatagalan bago gumaling yung binti mo. Sulit na sulit ang bakasyon. Di naman siguro, sandali lang to. Hindi naman nabali yung buto ko eh. Medyo nalamog lang yung laman. Pag-uusap ng magkaibigang Solomon at Ronelo. Mataas na ang ranggo ni Solomon dahil sa tagal sa barko. Madalas siyang nairerekomenda ng mga nakakasamang opisyal dahil sa kausayan sa larangan. Matapos ang ilang araw sa ospital, pinauwi na ng kumpanya si Solomon. Dumiretso ang binata sa kanilang probinsya. Sinalubong ito ng tiyuhin sa paliparan. Mabuti naman at nakauwi ka na. Kung hindi ka pa magkakadeferensya, hindi ka pa papauwiin ng kumpanya mo ha. Halika na doon sa sasakyan na hinarkila natin. Wika ni Tio Carding. Si Tio Carding naman nung nag-abala pa. Pwede naman tayong mamasahay na lang pauwi. Ay nako, sisihin mo ang tatay mo. Siya ang nag-utos na sunduin kita. Halika na. Hindi na may tago ang pagkasabik ng mga magulang mo sa'yo. O siya, tara na po. Baka abutin pa tayo ng dilim sa daan. Balita ko hanggang ngayon, wala pang mga ilaw sa kalsada natin ah. Totoo ang sinabi mo, Solomon. Hindi ko nga alam kung bakit wala pang ilaw sa lugar natin. Tignan mo tong mga karatig sityo. Halos lahat ng kalsada may mga ilaw na samantalang yung sa atin. Alitap-tap pa din ang nagpapailaw sa gabi. Wala pa rin kuryente sa baryo natin, Tio. Kinalulungkot ko pero tama ang sinabi mo. Wala pang elektrisidad sa ating baryo. Bakit naman po? Anong ginagawa ng mga opisyalis natin?
Walang kinalaman ng mga opisyal ng baryo, Solomon. Natatakot ang mga kontraktor na pumasok sa ating baryo simula nang mapabalitang may nakitang mantiw. Anong klaseng rason yan, Manong Mantiw? Natatakot sila sa kwento na yun. Ang alam ko, ipinangtatakot lang yan sa mga bata noon para hindi sila lumabas ng gabi. Oo, kwento lang ang tungkol sa mga mantiw noon. Pero ng mga sandaling yun, marami ang nakakita sa higanteng nilalang. Halos 30 talampakan ng taas. Mahaba ang paa at kamay. Naglalakad ito sa gitna ng palayan kung saan nagtatayo ng poste ang mga trabador. Baka naman lasing lang po yung mga yun. Pinaglalaroan sila ng isipan nila. Hindi ko lang alam, Solomon. Pero isa ako sa mga taong nakakita sa nilalang. O siya, nandito na tayo. Buti na lang maliwanag pa. Halika na. Tutulungan na kita sa pagbubuhat ng mga bagahe mo. Sige po, Tiyo, salamat ha. Pupuntahan ko muna si tatay at nanay. Sigurado nag-aantay ang mga yun. Pag-uusap ng magtsuwin. Matapos ilagay ang mga gamit sa silid, agad namang tumuloy sa luma nilang bahayang binata dahil doon namamalagi ang ama at ina. Luma na ang bahay na ito. Ito ang kauna-unahang naipundar ng ama ni Solomon noong nagsisilbi pa bilang kapitan del baryo. Marahang kumatok ang binata sa pintuan. Pagsilip, nakaupo na ang dalawang matanda sa harapan ng mesa habang humihigop ng mainit na kape. Tay, Nay, magandang hapon po. Wika ng binata. Napalingon ng dalawang matanda nang makilala si Solomon ng ama. Solomon, ikaw na nga ba yan? Opo, Tay. Ako na nga po ito. Kumusta po kayo? Sino yan, Shelda? Dumating na ba ang anak natin? Wika ng mga magulang, si Mang Seldo at Aling Simang. Napatingin ng binata sa ina. Napagtanto, hindi na ito nakakakita. Dali-daling umakyat ng tahanan ng binata at niyakap ang ina. Ako po to, Nay. Nakauwi na po ako. Pasensya na po kung natagalan, ha? Pasensya ka na, Solomon, pero hindi na nakakakita ang nanay mo. Hindi ko na lang sinabi sa sulat. Ayaw kong mag-aalala ka habang nagtatrabaho. Nauunawaan ko naman po, Tay, pero wala na po bang pag-asang makakita si nanay? Kung meron lang, matagal ko nang ginawa. Ilang eksperto na nagsabi, wala nang pag-asang makakita ang nanay mo dahil sa katandaan. Ayos lang, Solomon. Masaya ko't nagkaroon ng pagkakataong masilayan ng isla. At isa pa mabuting hayong ganito. Hindi ko na nakikita kung paanong sirain ng tao ang kalikasan. Habang nag-uusap ang mag-anak, biglang may kumatok. Si Solomon ang sumalubong sa hindi kilalang panauhin. Magandang hapon. Nandyan ba si Aling Simang? Teka, Solomon, ikaw na ba yan? Linda? Oo, ako nga to. Kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Naaalala ko pa nun. Para kang lalaki manamit ah. Pero ngayon tignan mo, parang hindi na kita makilala. Ako nga rin mantakin mo. Yung dating patpatin tapos lampa. Aba, Sima na ngayon? Grabe ka naman, pinuri kita tapos ikaw panlalait yung igaganti mo. Teka, ano palang kailangan mo kay nanay? May mga kasama akong taga Maynila eh. Napagdiskitahan ng mga taga kabilang isla, ayun. Hindi mawala-wala yung sakit ng tiyan. Sige Linda, papuntahin mo dito. Napalingon si Solomon sa ina. Hindi niya inaakala na patuloy pa itong nanggagamot. Kung hindi niyo na itatanong, kilalang manggagamot ang nanay ni Solomon sa kanilang baryo. Marami itong naging parokyano, dinadayo ng mga taga-ibang probinsya. Kilala si Aling Simang sa kausayang magpagaling ng mga nalason gamit ang dasal. Hindi ko na napigilan ang nanay mo. Kahit pa sa kalagayan niya ngayon, patuloy pa rin siyang nanggagamot. Kaya ng sinabi ko noon.
Hihinto lang ako sa panggagamot at pagtulong sa mga tao kapag pantay na ang talampakan ko. Kaya Linda, papuntahin mo na ang bisita mo. Dali-dali namang lumabas ang dalaga upang tawagin ang bisita. Naupo si Solomon sa sulok. Pinanood ang ginagawa ng ina. Hindi ko nga po alam kung anong ginawa niyang kaibigan ko eh. Bakit pinagdiskitahan ng taga-kabilang isla? Mukha namang mabait yung kaibigan mo, Linda. Baka naman may tinanggihan na manliligaw. Hindi naman siguro. Wala namang naglalakas loob na manligaw sa kanya. Natatakot sa tatay niya eh. Halos lahat ng mga kalalakihan dito hindi umuubra. Teka, kaninong anak ba yung kaibigan mo? Anak ni Mang Tonyo. Kung naaalala mo yung dating sundalo. Si Mang Tonyo, ang bait sa akin nun ah. Hindi ko alam may anak pala siya. Oo, may anak si Mang Tonyo. Doon kasi lumaki sa nanay niya yung kaibigan ko eh. Kaya hindi natin nakita si Sandra noon. Patuloy ang pag-uusap ng dalawa. Habang sina Mang Seldo at Aling Simang naman, abala sa loob ng tahanan. Maya-maya pa narinig nilang sumigaw ang kaibigan ni Linda. Napatayo ang dalaga. Akmang papasok na sana sa loob ng bahay, ngunit pinigilan ito ni Solomon. Hayaan mo lang sina tatay. Alam nila ang ginagawa nila. Alam ko Solomon, kaso nag-aalala ko sa kaibigan ko eh. Ako yung malalagot sa mga magulang niya kapag may nangyaring masama. Ako yung nag-aya sa kanyang pumunta sa kabilang isla eh. Ganun ba? Magtiwala ka na lang. Alam ni nanay ang gagawin niya. Napabuntong hininga ang dalaga. Palakad-lakad sa harapan ni Solomon. Maya-maya pa lumabas si Mang Seldo. May dalang maliit na basong may lamang dugo. Hindi lang basta lason ang nilagay ng mga taga-kabilang isla sa katawan ng kaibigan mo, Linda. Sinubukan itong patayin gamit ang barang. Kailangan malaman ng mga magulang ang nangyari. Pero Mang Seldo, hindi po pwedeng malaman ng mga magulang yun nangyari. Ako po yung malalagot sa kanila eh. Mamili ka. Magagalit ang mga magulang ng kaibigan mo o mailigtas ang buhay niya. Nasa bingit ng kamatayan si... Sino nga ba yon? Sandra po, anak ni Mang Tonyo, kaya natatakot po ako eh. Anak ka mo ni Tonyo ang batang yan. Mas lalong kailangan niyang malaman. Bakit naman po? Hindi mo ba alam estudyante ko si Tonyo? Kailangan ko ang tulong niya sa ganitong sitwasyon. Sige po, sasabihan ko po si Mang Tonyo. Dali-daling lumabas si Linda upang puntahan ang mga magulang ng kaibigan. Sinamahan naman ito ni Solomon. Pagdating sa tahanan nila Sandra, nakita ng dalawa si Mang Tonyo na nagsisibak ng kahoy. Mang Tonyo, magandang hapon po. Pinapatawag po kayo ni Mang Seldo, importante daw po. Ano kaya ang kailangan ni Maestro? Teka, hindi ba ikaw yung kaibigan ni Sandra? Nasaan nga pala ang anak mo? Yan nga po mismo ang dahilan kung bakit kayo pinatawag ni Mang Seldo. May nangyari ba kay Sandra? Sa ngayon, naroon siya kina Mang Seldo eh. Kaya bilisan na po natin. Sa susunod ko na po ipapaliwanag ang lahat pagdating na po doon. Dali-daling tumakbo ang tatlo pabalik sa tahanan nila Solomon. Nakita nila, napakaraming tao sa lugar. Saan nanggaling yung mga to? Kanina lang walang tao dito ah. Isa itong pamamaraan ng tatay mo para makuha ang pansin ng kung sino mang gumagambala sa kanilang pasyente. Lalo na kung... Opo, Mang Tonyo. Nabarang po si Sandra. Hindi pa alam kung sino may gawa eh. Malalaman natin yan maya-maya lang. Tara sa loob. Nang makita ng mga tao si Mang Tonyo, kaagad nagsipaghawian ang mga ito. Ang ilan ay hindi makatingin sa kanya, na tila ba may kung anong liwanag na bumabalot. Biglang napahinto ang Ginoo at tumingin sa gawing kanan. Nilingon ni Solomon ang direksyon kung saan nakatitig si Mang Tonyo. Nakita nito ang isang lalaking mahaba ang buhok. Dali-dali itong umalis.
nang masipat na sa kanya nakatingin si Mang Tonyo. Mang Tonyo, ano po yun? Wala naman. Akala ko may kung ano akong nakita eh. Halika na, inaantay ako ni Maestro. Umakyat sina Solomon sa tahanan. Doon nakita nilang nakaupo si Mang Seldo sa tabi ng higaan ng pasyente. Mabuti naman at nandito ka na, Tonyo. Maaga pang kaibigan ng anak mo. Nadala ka agad dito eh. Bakit, Maestro? Ano po bang nangyari kay Sandra? Isang malakas na mambabarang ang naglagay sa kanya ng sumpa. Mabuti na lang at naagapan. Kung hindi, patay mo nang maaabutan ng anak mo. Maraming salamat, Maestro. Pero kung maayos naman pala ang kalagayan ng anak ko, bakit niyo ko pinatawag? Nagawa kong gamutin ang anak mo, pero hindi ko pa napapatay ang mambabarang na gumambala sa kanya. Alam mo ang batas, Tonyo. Hindi ko na siguro kailangang ipaliwanag sa'yo. Malinaw sa akin ang kalapastanganan ng mambabarang na yon. Ako nang bahalang maningil sa kanya. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nagdalawang salita pa si Mang Seldo. Kagad nang umalis si Tonyo upang tugisin ang sinasabing mambabarang. At dahil sa kuryosidad, nagpa siyang sumama si Solomon. Mang Tonyo, mawalang galang na po. Maaari ba akong sumama? Tinignan ni Mang Tonyo si Solomon mula ulo hanggang paa. Hindi ba nakakasagabal yung benda sa binti mo? Hindi naman po. Sumama ka kung gusto mo, pero wag ka sanang maging hadlang sa dadaanan ko. Maliwanag po, Mang Tonyo. Kung ganun, halika na. Tumuloy ang lakad ng dalawa. Kinakailangan nilang sumakay ng bangka papunta sa kabilang isla. Papadilim na ng mga oras na yun, kaya medyo kinakabahan si Solomon dahil ito ang unang beses na makakasaksi ng laban sa pagitan ng isang mambabarang at antingero. Sa wakas, dumaong ang kanilang bangka sa dalampasigan ng kabilang isla. Mula dito sa dalampasigan, kailangan natin maglakad ng walang ilaw. Alam ng mambabarang na nandito tayo, kaya ayokong mas lalong makakuha ng atensyon. Wika ni Mang Tonyo. Tumangulang si Solomon bilang pagsang-ayon. Habang naglalakad, iniisip ng binata ang maaaring mangyari. Ngunit nagulat ito nang bigla siyang mabangga sa likod ni Mang Tonyo. Bakit po kayo tumigil, Manong? Ano pong nangyari? Huwag kang gagawa ng ingay, Solomon. May mga matang nakamasid sa atin. Huwag na huwag kang lalayo. Manatili ka sa likod ko. Maliwanag po, Mang Tonyo. Naupo sa lupa si Mang Tonyo. Pinakiramdaman ng paligid. Naglabas ito ng maliit na sisidlan na gawa sa buho ng kawayan. Binuksan ito. Hinayaang gumapang ang insekto na nasa loob. Tignan natin kung hindi kayo lalabas sa pinagtataguan nyo. Ano po ang mga yun? Makamandag na insekto ang mga yan. Nagagawa ko silang pasunurin. Inutusan ko sila na tuntunin ang lungga ng mambabarang. Di ba ang sabi niyo po may nakamasid sa atin? Nasaan po sila? Nandyan lang sila, Solomon. Nag-aantay ng tamang pagkakataon. Naghahanap ng kahinaan. Pwede naman silang sumugod mula kahit saan, di ba? Bakit hindi nila ginagawa? Ito ay dahil sa nakabalot na poder sa akin at nasa loob ka ng aking dumi. Kaya hindi sila mangangahas na sugurin tayo. Domi? Ano po yun? Pasensya na po ah. Wala akong maunawaan sa mga ganyang bagay eh. Sa susunod ko na ipapaliwanag sa'yo. Mas mabuti kung magtanong ka sa tatay mo. Sa ngayon manatili kang alisto. Ilang minuto silang nakaupo sa lugar na yun nang biglang may narinig na sigaw mula sa hindi kalayuan. Ano yun, Manong? Yan ang sigaw ng taong hinahanap natin. Magmadali ka, Solomon. Pero wag kang lalayo sa tabi ko. Dali-daling tumayo ang binata. Nagsimulang maglakad ang dalawa.
Tanging alitaptap ang nagsisilbing liwanag ng mga ito. Sinundan nila Solomon ang pinanggagalingan ng sigaw. Natunto nila ang isang sirasirang kubo, hindi kalayuan sa dalampasigan. Nasa gitna ito ng bakawan. Akmang papasukin na sana ito ni Mang Tonyo nang biglang maglabasan ang mga nilalang sa paligid. Nanindig ang balahibo ni Solomon dahil yon ang kauna-unahang inkwentro niya sa ganung uri ng mga nilalang. Unti-unting lumapit ang mga ito at sa pagkakataong yun, dinukot ni Mang Tonyo ang posporo mula sa kanyang bulsa. Nagsende ng isang palito. Inihagis ito sa tumpok ng mga tuyong dahon. Nagliyab ang mga ito. Saka pa lamang napagtanto ni Solomon na mga tao ang nakapaligid sa kanila. Yun ang kanyang akala. Mga tao pala. Akala ko kung ano na eh. Hindi sila mga pangkaraniwang tao, Solomon. Kaya wag na wag kang basta magtitiwala. Mga aswang sila, katuwang ng mambabarang na nasa loob ng kubo. Fredo, lumabas ka dyan. Wag mong antayin na ako pa ang pumasok sa kubo na yan. Tonyo, hindi ka pa rin nagbabago. Napakayabang mo pa din ha. Malakas ka, hindi ba? Bakit hindi mo subukan pumasok sa kubo? Yan ay kung kaya mong lampasan ang mga aswang na yan. Inikot ni Solomon ang tingin sa paligid. Nakita ang kabuang bilang ng mga kalaban. Mahigit 10 sila, Mang Tonyo. Sigurado ka bang kaya natin sila? Hindi pa'y sinisilang ang aswang natatalo sa akin, Solomon. Maganda ka. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka pabalik sa dalampasigan. Sumakay ka sa bangka. Hawakan mo to at wag na wag mong bibitawan. Teka, ano po to? Habak na gawa sa bala ang tawag sa gamit na yan. Ilalayo ka sa anumang tigal po mula sa mga balak manakit sa'yo. Sige na, isuot mo yan. Muling hinarap ni Mang Tonyo ang mga kalaban. Nagsipagsugod ang mga ito. Biglang tinulak ng Ginoo si Solomon. Solomon! Takbo! Dali-daling tumakbo ang binata pabalik sa dalampasigan. Napalingon nito. Nakitang nakikipagsagupaan si Mang Tonyo laban sa 10 aswang gamit lamang ang kamao. Hindi makalapit sa kanya ang mga aswang dahil sa lakas ng suntok na binibigay nito. Nagkanda bali-bali ang buto ng mga kalaban. Marahang naglakad si Solomon papunta sa bangka. Tumayo ito sa bandang unahan upang mapanood ang nangyayari sa kubo. Ilang sandali ang nakalipas. Tuluyan ang naubos ang mga aswang. Dumampot ng nagniningas na kahoy si Mang Tonyo. Inihagis ito sa bubong ng kubo. Maya-maya pa tuluyang natupok ang kubo. At mula sa loob nito natanaw ni Solomon ang imahe ng isang taong may mahabang buhok. Hindi na gaanong narinig ng binata ang pinag-uusapan ng dalawa dahil sa hampas ng alon. Ngunit kitang-kita ng binata kung paanong suungin ng antingero ang nagniningas na apoy. Hindi malinaw kay Solomon ang nangyayari dahil tila sumasabay sa andap ng apoy ang kilos ng 2 katao sa loob. Maya-maya pa biglang gumuho ang natutupok na kubo. Nag-alala si Simon para kay Mang Tonyo. Akmang bababa na sana ito ng bangka nang biglang lumitaw mula sa bakawan ang Ginoo. Naglakad ito papunta sa kanya. Nanindig ang balahibo ni Solomon nang makita nitong bitbit ni Mang Tonyo ang ulo ng mambabarang. Ito din yung lalaki na nakita nilang nakikiusyoso sa labas ng tahanan ng binata. Yan din yung lalaki nakita ko kanina eh. Kung alam ko lang na siya yung mambabarang, sana sinabi ko na. Alam kong naroon siya kanina pero hindi ako kumilos. Dahil inarerespeto ko ang dome ng iyong ama. Halika na, pandarin mo ang bangka. Umuwi na tayo. Ano pong gagawin niyo sa ulo ng mambabarang na yan? Ipapakain sa mga alaga kong sigbin. Hindi, biro lang. Itsura mo naman.
E di dadaling ko sa baryo. Ilalagay sa mahabang kawayan. Itatayo sa gilid ng dalampasigan. Magsisilbi itong aral para sa lahat ng mga nagbabalak na gumawa ng masama sa ating sityo. Pagdating sa kanilang baryo, sinalubong sila ng napakaraming tao. Inangat ni Mang Tonyo ang ulo ng mambabarang. Nagsigawan ang mga tao nang makita nito. Mabuti naman at naabutan mo pa siya sa kubo niya. Wala din naman ibang pupuntahan si Fredo, maestro. Ang mali niya lang, anak ko ang ginawa niya ng hindi maganda. Kumusta po pala si Sandra? Nagpapahinga na ang anak mo. Hayaan mo muna siyang makapagpahinga. Malaki po ang tiwala ko sa inyo, maestro. Sige no, hayaan ko na muna si Sandra dito. Linda, ikaw nang bahala sa kaibigan mo. Matapos makipag-usap, lumabas na ng bahay si Mang Tonyo at dumiretso sa pag-uwi. Samantalang si Solomon, pasimpleng kinukurot ang sarili sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat ng nakita. Ilang linggo ang makalipas. Tuluyan nang gumaling ang pinsala ni Solomon. Nagpaalam ito sa kanyang mga magulang para bumalik sa Maynila. Hanggang sa mga sandaling yun, hindi pa rin mawala sa isipan ng binata ang nangyari. Hindi nito inakala na ang araw na ginugol niya sa kanilang probinsya ay siyang magiging daan upang masaksiyan niya ang taglay na kalakasan ng antengerong tagapagbantay ng Isla del Fuego. Anting-anting na humihigop ng lakas ng mahal sa buhay kapag ginamit. Ito ang matutunghayan sa susunod na istorya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arnel. Taong 1968, Samar. Mahina ang patak ng ulan sa bubong ng lumang tanggapan ng barangay. Habang papalubog ang araw sa likod ng makakapal na punong kahoy sa kapaligiran. Alam nyo, wag na wag kayong magpapalakad-lakad sa gubat, lalo na paglagpas ng hating gabi. Wika ni Mang Angelo habang humihigop ng mainit na kape. Tahimik siyang tumingin sa madilim na gubat sa malayo. Bakit o Mang Angelo? May multo po ba? Tanong ng isang binata na nagngangalang Jomar matapos itong kumuha ng ilang papeles. Hindi multo, mas masahol pa. Sus, Mang Angelo talaga oh. Mga kwento nyo naman yan eh. Matagal nang wala ang mga bagay na yan. Lalo na dito sa bayan natin. Jomar, hindi porket hindi mo nakikita, wala na. May mga bagay na hindi para sa mata ng mga normal na tao. Bahala po kayo dyan, Mang Angelo. O siya, mauna na po ako. Tay, ano nga uli yung... Oh, Jomar, ikaw pala yan. Ano nangyari dito? Nagtatalo na naman kayo, no? Wika ni Arnel. Si Mang Angelo kasi. Yan na naman sa mga kwentong matanda niya. Puro pananakot. Nakakalimutan mo ata, iho, na talagang matanda na ako. At ako ang pinakamatanda dito. Marami na akong naranasan. Kaya hindi katang-isip ang mga sinasabi ko. Ayoko na makipagtalo. Arnel, ikaw nang bahala dito ah. Mauna na ako. Wika ni Jomar bago tuluyang umalis. Yang Jomar na yan talaga. Kahit kailan kontrabida. Minsan hindi na siya marunong gumalang sa nakakatanda sa kanya. Hayaan nyo na siya, tay. Ganun talaga ang mga bata. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, ayos lang tayo. Nga pala, tay, nakakalimutan ko. Gaano karaming paggatong ang kailangan natin? Hirap makahanap ng magandang kahoy kasi halos nabasa lahat ng ulan. Ibig sabihin, wala kang dala ngayon na kahit anong panggatong. Kahit anong kahoy. Pasensya na po, tay. Pero babalik naman po ako kaagad, kaso lang. Huwag ka nang bumalik, anong oras na? Palubog na ang araw. Alam mo namang delikado sa kakahuyan lalo na pag gabi na.
Tatay naman, wala tayong panggatong mamaya. Paano magluluto si nanay? Sige ka, ikaw na naman yung bubungangaan nun. Ay nako, mas kaya kong tiisin ang ingay ng nanay mo kaysa naman mapahamak ka sa labas. Pero mukhang mahirap nga yan. Hayaan niyo na akong bumalik sa gubat, tay. Mabilis lang naman ako eh. At sa tagal ko rito, ni minsan hindi naman ako nakaengkwentro ng mga nilalang na sinasabi niyo. Doon naman ako palaging nadaan, oh. Wala naman pong nangyayari. Ay nako, katulad ka na ni Jomar, umayos ka. Hindi ako nagbibiro. Kung ayaw mo maniwala ayos lang. Huwag mo lang suwayin ang utos ko na huwag kang papasok sa gubat ng gabi. Sige na nga tay, baka mapaano ka pa sa sobrang inis mo eh. Uwi na lang po tayo. Baka sapat pa naman yung kahoy sa bahay para gamitin natin mamayang gabi. Habang naglalakad ang mag-ama pauwi, napansin ni Arnel na tila nahihirapan ang ama. Ayos ka lang ba tay? Parang kanina pa kasi kayo nahihirapang humingi. Gusto niyo bang tumigil muna tayo? Hindi tayo pwedeng tumigil anak. At ayos lang ako. O tignan mo tay, hindi ka ayos eh. Tumigil muna tayo, baka mapano ka at... Ano ka bang bata ka? Nasa mid lang ng kaunti eh. Kung ano-ano kagad ang iniisip mo. Bilisan na natin. Tay, alam kong matanda ka na po. Pero sana, wag niyo pa rin pababayaan ang sarili niyo. Baka masyado na kayo napapagod. Huwag kang mag-alala anak, malakas pa ako. Pero tandaan mo, kahit gaano pa kalakas ang tao, walang halaga yon kung wala din siyang pinoprotektahan. Doon mo malalaman kung gaano ka talaga katapang at kalakas kapag meron kang pinaglalaban. Tumangulang si Arnel, pero sa isipan niya, Ikaw nga akong pinoprotektahan ko, tay. kinabukasan, muling nagtungo si Arnel sa bukid. Habang naglalakad, nakapansin siya ng isang lalaki. Hindi pamilyar ang mukha nito. Parang hindi normal ang kanyang kasuotan. Masyadong matingkad ang kulay ng mga damit. Mahaba ang kanyang buhok at may dala itong malaking kariton. Ganun pa man, kahit nakapansin-pansin ang lalaking ito, tila ni isang tao ay parang hindi siya nakikita. Bagamat nagtataka, nagpatuloy na lamang si Arnel sa paglalakad. Iniwasan ang lalaking iyon. Psst! Uy! Selo! O bakit Arnel? Bakit ka bumubulong? May napansin ka ba kanina? Yung lalaki na sobrang tingkad na mga damit. Yung may dalang kariton. Ha? Nasaan? Parang wala naman akong nakita kanina. Imposibleng hindi mo makita yun. Seryoso talagang kapansin-pansin talaga. Teka, saan ka ba kasi dumaan? Di sa palagi kong dinadaanan. Sigurado ka ba? Wala talaga akong napansin eh. Bahala na nga, baka hindi mo lang talaga napansin. Magtrabaho na nga lang tayo. Bagamat nagtataka, pinilit na lamang ni Arnel na wag isipin ang kakaibang lalaki. Kaso nga lang, tila hindi mawala sa isip niya kung bakit parang walang ibang nakakapansin doon. Kinagabihan habang papawi si Arnel mula sa bukid, muli niyang nakasalubong ang lalaki. Dala-dala ang kariton, suot ang matingkad na kulay na damit. Naroon siya sa gilid ng daanan at parang may inaantay. Lalampasan sana ito ni Arnel, kaso nga lang. Psst! Psst! Napatigil si Arnel, pero hindi siya lumingon. Baka kasi iba ang tinatawag ng lalaki. Psst! Ikaw, huwag kang tumalikod, ikaw ang kinakausap ko. Doon na lumingon si Arnel. Pagkarap, halos matumba ang binata sa labis na pagkagulat. Nakakagulat ka naman. Paano mo nagawa yun? Nandun ka kanina. Doon sa dulo ha. Tapos yung tawag mo parang nasa malayo. Bakit nasa harapan na kita? Siguro,
Mabilis ako maglakad. Ano po bang kailangan nyo? Bakit nyo ako tinawag? Alokin sana kita eh. Baka interesado ka sa mga dala ko. Tindero lang pala. Kaya siguro ganyan manamit para mapansin ka agad. Wika ni Arnel sa sarili. Pasensya na ho kayo. Wala akong pera sa ngayon eh. Sa susunod na lang po siguro. Hindi ko naman sinasabing nagbebenta ako, iho. Ang sabi ko, baka interesado ka sa mga dala ko. At bakit naman ho? Mamimigay kayo ng gamit. Bakit nyo naman gagawin yun? Sabihin na lang natin na isa ako mapagbigay na tao. Halika na, sige na, tignan mo. Bagamat may pag-aalinlangan, hindi alam ni Arnel kung bakit niya sinundan ng lalaki. Alam niya, hindi dapat sinusundan ang kahina-hinalang mga tao lalo na't hindi mo kakilala. Kaso nga lang, sa hindi malamang dahilan, tila may kakaibang puwersa ang nagtutulak sa kanya upang gawin ito. Sa kariton ng lalaki, punong-puno ng iba't ibang gamit. May mga bote ng langis, kakaibang likido na may iba't ibang kulay. May mga lubid, maninipis na tali at kung ano-ano pang bato. Mga porselas, kwintas at iba pa. Teka, hindi ko pa pala napapakilala ang sarili ko. Ako nga po pala si Arnel. Kayo po, anong pangalan nyo? Hindi na mahalaga ako nung pangalan ko. Sige na, mamili ka na. Kahit alin dyan. Huwag kang mag-alala. Pinapangako ko sa'yo. Libre kahit anong kukunin mo. Teka nga ho, ang gaganda na mga gamit nyo ah. Bakit ba gusto nyo ipamigay? Ang dami mo namang tanong, iho. Pero katulad ng sinabi ko, mapagbigay lang ako. O sige, kung yan ang gusto mo. Habang nagmamasid, isang bagay ang nakakuha ng atensyon ni Arnel. Inangat niya ito at pinakita sa lalaki. Eto ho, kung mamarapatin nyo, ito ang gusto kong hingiin. Napangiti ang lalaki. Hindi mawari ni Arnel kung kikilabutan ba siya o sadyang kakaiba lang ang taong ito. Maganda yan, iho. Isa yang anting-anting na magbibigay sa'yo ng pisikal na lakas. At ang maganda pa rito, hindi yan nasisira. Bagyang natawa si Arnel. Hindi naniniwala sa sinabi ng matanda. Gayunpaman, maganda ang itsura nito, kaya tinanggap niya pa rin ang regalo. Ikaw ang kanyang napili. Maraming salamat po sa bigay nyo, Mang... Teka, ha? Nasaan na yun? Nilingon ni Arnel ang lugar. Tila isang kisap mata. Naglaho ang lalaki at kariton. Grabe naman, parang lulubog lilitaw ang lalaking yun ah. Napatitig siya sa kwintas. Anting-anting. Hindi naman totoo yun. Pero maganda ah. Mukhang bagay sa akin. Wika ni Arnel. Tuluyan siyang umuwi sa tahanan. Kinabukasan sa bukid, tila maraming namangha kay Arnel. Arnel, ayos ka lang ba? Halos palubog na ang araw pero tuloy ka pa rin sa pagtatrabaho ha. Nagbubuhat ka pa. Ilang sako na ba ang nabuhat mo? Wika ng magsasakang si Selo. Ama nga, hindi ka pa nagpapahinga kahit umupo ka lang saglit o kumain. Parang punong-puno ka pa rin ng enerhiya. Tumango ang mga magsasaka. Sumang-ayon sa sinabi ng mga katrabaho. Oo nga no. Palubog na pala ang araw, akala ko. Nagsisimula pa lang tayo. Ang yabang ah. Pero seryoso ah. Kailangan mong magpahinga o kahit kumain man lang. O siya, sige na, mauna na muna kami ha. Mukhang gusto mo pang magtrabaho eh. Isa-isang nagpaalam ang kapwa magsasaka ni Arnel. Ngunit siya ay naiwan sa sakahan. Tila nagtataka kung bakit hindi siya napapagod. Pagtingin niya sa dibdib, napansin niyang may mahinang liwanag na lumalabas sa anting-anting. Baka totoo nga yung sinabi ng lalaki. Lumipas ang ilang araw.
May mga kakaibang pag-atake sa mga alagang hayop sa baryo. Ang sabi ng ilan, may nilalang daw mula sa gubat ang may gawa nito. Kaso nga lang, hindi tumigil sa alagang hayop ang nilalang. Inatake rin ang isang pamilya sa kabilang bahagi ng baryo. Habang nasa sakahan, naging usap-usapan nila ang patungkol sa mga pag-atake. Oo nga, grabe, nakakatakot. Nakita mo ba yung nangyari sa pamilya? Oo, nakakabanindig balahibo talaga pero... Sandali lang, narinig mo yun? Ha? Narinig ang alin? Mula sa madilim na kagubatan, biglang lumabas ang isang nilalang. Malusog ang pangangatawan. Ang balahibo ay tila naligo sa kakaibang itim na likido. Bagamat mataba ang katawan, ang kanyang mga binte at braso ay labis na payat. Mahaba ang mga kuko at matalas ang ngipin. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito at mabilis na sumugod sa kanila. Napasigaw na lamang si Selo at iba pang magsasaka. Tila hindi alam kung ano ang gagawin. Si Arnel, kagad dinampot ang itak at sinugod ang nilalang. Wala pang 1 minuto na matay na ang aswang. Buong lakas ni Arnel, hinampas at pinagtataga. Ngunit kahit anong patak ng pawis ay walang lumabas sa binata. Tila hindi man lang ito hiningal o napagod. Mag-ingat kayo. Dito papunta yung... Natigilan sa pagsasalita si Mang Donato nang makita na wala na ang aswang. Sino? Sino ang may gawa nito? Hindi pa makapagsalita ang mga magsasaka sa labis na gulat. Itinuro na lamang si Arnel. Nilapitan niya ang binata at nanlaki ang mga mata. Iha, ipakita mo sa akin yung suot mo. Eto, saan mo nakuha ang anting-anting na yan? May nagbigay lang po sa akin eh. Hindi nga po nagpakilala. Sa tinagal-tagal kong manggagamot, ngayon ko lamang nakita yan, sigurado ko. Yan ang nagbibigay sa'yo ng kakaibang pisikal na lakas. Napansin nga namin parang hindi ka napapagod eh. Tumango ang mga magsasaka. Bale, totoo? Totoo yung sinabi sa akin? Itapon mo na yan, iho. O hindi kaya, ibigay mo sa akin. Eh teka, huwag naman pong ganoon, Mang Donato. Kay Arnel po binigay yung anting-anting eh. Siya dapat ang gumamit niyan. Huwag kang maging hangal. Hindi mo alam kung paanong gumagana ang anting-anting. Hindi ko yan kukunin para sa kapangyarihan. Kukunin ko yan para sirain. O ikaw na lang mismo ang sumira. Eh sandali lang naman ho, bakit sisirain? Hindi ba mas kailangan natin to? Lalo na ngayon talamak ang mga pagpatay. Hindi natin sigurado kung isa lang ba yung aswang o baka may kasama pa yan. Marami sila. Eh di kailangan natin ng kapangyarihan para tugisin silang lahat. Sinabi ko na huwag kayong maging hangal. Ang kapangyarihang nakukuha mo ngayon ay hindi galing sa agimat. Galing ang lakas mo sa isa sa mahal mo sa buhay. Hinihigop lamang ng anting-anting na yan ang kapangyarihan ng taong yon para ilipat sa'yo. Baka sa susunod, mamatay na kung sino man ang pinagkukuhanan mo ng lakas. Teka, ano pong ibig yung sabihin, Mang Donato? Huwag ka nang magsayang ng panahon. Puntahan mo ang pinakamamahal mong tao. Tignan mo ang kanyang kalagayan, bilisan mo! Si tatay! Dali-daling tumakbo ang binata. Naalala niya, may nararamdaman na ang ama. Paano pa kaya kung kukuhaan ito ng natitirang lakas? Pagdating sa bahay, kaagad bumungad sa kanya ang inang panay ang iyak. Nakaluhod sa sahig. Nay, ano pong nangyari? Si tatay nasaan po? Patuloy sa pag-iyak ang ina. Itinuro na lamang niya ang ama na nakahandusay sa lupa. Agad itong nilapitan ni Arnel. Pilit ginigising ang ama. Matapos ang ilang minuto, agad niyang binuhat si Mang Angelo upang dalhin sana sa pagamutan. Kaso nga lang pagkarating doon, tila inaatake na ng mga nilalang ang pagamutan. Anak ng...
Parang natakam sila sa amoy ng dugo dito. Mang Donato, ang bilis niyo po nakarating ah. Abay dapat lang, pagamutan to at ako'y manggagamot. Ano pang inaantay mo iho, tumulong ka na. O hindi kaya hubarin mo ang anting-anting. Kailangan mong mamili. Pero kung patuloy kong gagamitin to, mamamatay ang tatay ko. Tay, Anak, kung ako ang kabayaran, hayaan mo na. hindi. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino, tay. Makinig kang mabuti, anak. Matanda na ako. Patagal na akong nabuhay. Marami pang mas nangangailangan kaysa sa akin. Nagpatuloy ang mga nilalang sa pag-atake. Dahil dito, napilitan si Arnel na gamitin muli ang anting-anting. Sa kada taong naililigtas niya, sa bawat aswang na napapaslang, lalong humihina si Mang Angelo. Mas lumalakas ang ubo, mas nahihirapang huminga. Habang tumatagal, lalong nahihirapan si Arnel kung patuloy pa ba niyang tutulungan ang mga tao. Hanggang sa tuluyan niyang hinubad ang anting-anting. Anong ginagawa mo, iho? Hindi ko kailangan ng lakas nito kung ang buhay ng mahal ko ang kapalit. Makikipaglaban ako gamit ang sarili ko. Nakita ng mga tao ang ginawa ng binata. Lahat sila ay dumampot ng pwedeng gawing armas. Tumulong upang puksain ang mga aswang. Hindi madali. Maraming nasugatan at nasawi. Pero sa huli ay nagtagumpay sila. Simula nang hinubad mo ang anting-anting, parang humina din ang mga nilalang. Kutob ko, yun din ang pinagmumula ng kanilang lakas. Inabot ni Arnel ang kwintas sa matanda gamit ang mga kamay na puno ng pasa at sugat. Mang Donato, kayo na po ang bahala dito. Hindi ko po kailangan ng kapangyarihan, lalo na kung kapalit nito ang ama ko. Napangiti na lamang ang matanda. Talagang lalabas ang tunay na lakas at tapang ng isang tao, lalo na kung may pinaglalaban. Huwag kang mag-alala, Arnel. Gagabutin ko ang ama mo. Maraming salamat ho, Mang Donato. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mang Angelo. Sabi ko naman sa'yo malakas pa ako Ikaw talaga tayo. Nagagawa niyo pang magbiro eh. Nga pala anak, anong nangyari? Nagulat na lang ako. Maayos na ang pakiramdam ko. Anong ginawa mo? Pinili ko po kayo, tay. Pero wag po kayo mag-alala. Nagtulong-tulong naman kaming lahat upang mapaslang ang mga nilalang. Karamihan naman po, naging maayos ang kalagayan. Kaya wag po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Huminga ng malalim ang matanda. Puno ng ginawa. Habang tuluyang bumabalik ang lakas ni Mang Angelo, unti-unti ding nagbalik ang katahimikan sa baryo. Hindi man ito kasing payapa kagaya ng dati, sapagkat dala ngayon ng mga tao ang alaala ng panganib ng minsang dumating mula sa dilim ng kagubatan. Ngunit sa halip na takot ang yumanig, naging aral ito para sa mga residente. Naging mas maingat sila, mas nagkakaisa, mas handang magbantay kung sakaling may banta na muling sumulpot, lalo na mula sa dilim ng gubat. Sa ganitong paraan, natutunan ng baryo na ang tunay na lakas, hindi lamang nagmumula sa iwagan ng anting-anting, kundi mula sa paniniwala, tapang, pananampalataya at pagkakaisa. Ito ang tunay na lakas, na kayang talunin ang puwersa ng kasamaan, kahit pa ang mga kinakatakutan na mga aswang.